Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Dito po sa video natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung papaano po ang aking Standard Operating Procedure o SOP kung tawagin ng karamihan sa mga iPhone na dinadala sa akin na walang power. Una sa lahat, bago ko po pini-physical diagnose ang unit, ay inaalam ko po muna ang history ng phone directly po doon sa may-ari para magkaroon ako ng idea kung paano nangyari ang pagkawala ng power ng phone. Malaking tulong kasi sa aming mga technician ang malaman namin ang history ng unit dahil magkakaroon kami ng starting point sa pagdadiagnose sa unit base sa kwento ng may-ari. Kaya sana pawang katotohanan lang po ang inyong sasabihin para hindi po kami maligaw sa diagnostic na gagawin namin. At kapag nalaman na po namin ang kwento ng may-ari, ay uumpisahan na po namin ang physical diagnosing sa unit at ang pinaka-first step, kung hindi po water damage ang unit, ay i-charge po namin ang phone para makita po namin kung may current ba na dumadaloy sa board. Kaya mahalaga pong magsabi ang may-ari ng totoo dahil kung ang kwento ng may-ari ay bigla na lang nawala ng power ang phone at yun pala ay nalubog pala sa tubig, then kami namang mga technician ay i-charge agad ang unit. Then ang resulta po ay baka mas lalong dumami pa ang sira ng telepono. May mga kliyente po kasi na ikinukubli nila ang totoong nangyari sa unit nila dahil iniisip nilang baka singilin sila ng malaki ng kanilang technician. Ang matapat pong technician ay hindi daragdagan ang sira ng inyong telepono para lang kumita. Ang top priority po namin ay ang paghahanap ng solution para maayos ang phone ninyo para kami kumita at makita ang naggagandahan ninyong ngiti sa inyong mga labi. After ko pong ma-check kung may pumapasok na current sa iPhone kapag naka-charge, ay heto't binaklas ko na po ang iPhone. Wala po kasi akong nakitang current na dumadaloy sa unit. Kaya ko po nalaman na walang current na dumadaloy ay dahil ang ginagamit ko pong charger ay yung digital schematic type na charger. Kaya nalalaman po namin kung may flowing ng current sa board o wala. At ang next step naman na ginagawa ko ay using multimeter ay chine-check ko ang board kung may short ba dahil ang madalas na dahilan kapag walang current na dumadaloy sa board ay ang short na component. Kaya using multimeter ay malalaman ko kung may short ba sa board, specifically sa first terminal line at second terminal line. Ang tinutukoy kong first and second terminal lines ay ang mga linya ng voltage supply, which is ang first terminal ay ang linya ng battery terminal at ang second line ay ang line ng VDD main. Chinek ko na rin po ang battery kung may laman pa ba at napag-alaman kong drain na ang battery dahil base sa multimeter ay 2.8 volts lang ang laman ng battery at para mag-work ang charging ng iPhone ay dapat at least 3.6 volts ang battery. Kaya ang ginawa ko ay chinarge ko muna ito using external universal battery charger. Posible din mag-cause ng not charging ang super drain na battery. Kaya isa din ito sa tinitingnan kong anggulo na baka drain lang ang battery kaya no power ang unit. And after kong ma-check ang battery ay chinek ko rin ang charging flex kung okay rin ba gamit ulit ang multimeter, and fortunately ay maayos naman ang charging flex dahil meron namang 5.1 volts na dumadaloy sa charging flex. Pero nang i-check ko ang battery terminal ay wala akong nakukuhang supply ng voltahe na dapat ay meron. Dahil ang normal na voltage supply sa lahat ng iPhone battery terminal kapag naka-charge ay 3.7 volts to 4.2 volts. Kapag mas mababa dyan ang voltahe, ay meaning may problema sa charging circuit. At kung makikita nyo po ang value sa multimeter, ay hindi man lang umabot kahit sa 1 volt ang supply sa battery terminal. Indication niya na may problema nga sa charging circuit at malaki ang chance na may power pa itong iPhone ng aking kliyente. And since na wala naman po akong nakitang short sa both terminal lines, ay nag-decide na po akong mag-supply ng voltage sa battery terminal line using external power supply na may exact value of 4.20 volts and 3.5 amps. Ang purpose ay para i-check ko po kung may power ba ang unit kung may supply ito ng kuryente. And as you all can see po ay nag-power na po ang unit, so ang main problem po ng iPhone na ito ay not charging. Dahilan para ma-drain ang battery at kalaunay hindi na po umandar ang iPhone ng aking kliyente.
At dahil alam na natin ang dahilan kung bakit nawalan ng power ang iPhone, ay ang susunod naman nating gagawin ay aalamin naman natin ang reason kung bakit hindi nagpa-function ang charging circuit ng unit. At para malaman natin yan, ay kailangan ko ng baklasin ang board para i-deep diagnose ang charging circuit sa mismong logic board or motherboard. Gamit naman ang microscope ay sisilipin natin kung may visible bang physical damage sa mga charging components like corrosion or sunog na piyesa. Pwede kasing masunog ang piyesa dahil sa flow ng overcurrent or short dahil sa pagkabasa. Pero dito sa case ng unit na ginagawa ko ay napakalinis ng board, walang ni isang physical damage ang nakikita sa microscope. So, ang tanong ngayon, bakit hindi nagcha-charge ang unit kahit wala naman tayong nakitang short, corrosion, at sunog sa logic board? Gumagana naman ang charging flex, so bakit hindi nagcha-charge? At dito napapasok ang combination ng knowledge, skill, experienced, at equipments. Mahalaga sa isang technician na alam niya ang kanyang ginagawa, kaya niyang isagawa ang kanyang kaalaman, marami ng pinagdaanan, at syempre may tamang kagamitan. Dahil kahit gaano katalino at kahusay ang isang manggagawa, kung wala naman siyang sapat na kagamitan, ay para lang siyang sundalo na handa ng makipaglaban pero wala naman palang dala-dalang sandata. Based on my knowledge and experience, ay dapat may makukuha tayong 5 volts dito sa capacitor na ito na katabi ng TriStar IC. Dahil kung below 5 volts ang reading ng multimeter dyan, kahit nasabihin pa nating 4.9 volts pa yan, ay hindi pa rin magcha-charge ang unit. And having said that, wala nga tayong nakuhang 5 volts sa capacitor na ito, hanggang 4.4 volts lang ang pinakamataas. Kaya pwede nating i-assume na may leakage ang TriStar IC. At para mas mapagtibay pa ang ating conclusion, ay tatanggalin ko ang TriStar IC sa board para i-test ulit kung may makukuha na ba tayong 5 volts doon sa capacitor. Kung kanina ay ginamitan natin ng knowledge para malaman kung ano ang problema, ngayon naman ay gagamitan naman natin ng skill at equipment para isagawa ang pagtuklas sa nalaman nating problema. Bago ko nga pala tanggalin ang TriStar IC, ay tinatanggal ko po muna itong cover plate na nakaharang sa TriStar IC for very obvious reason na nasisikipan ako sa space. Pero may nakikita akong mga technician na hindi na nila yan tinatanggal at diretsong binubunot na nila ang IC. Pagdating naman po sa style or diskarte sa pagre-repair, ay sanayan na lang po talaga yan. Kung saan ka sanay na style, ay doon ka dahil mas safe kung mas comfortable ka sa ginagawa mo. Pagkatapos kong matanggal ang cover plate, ay ang susunod ko namang tatanggalin ay ang TriStar IC. Ang sekreto naman sa pagtatanggal ng maliliit na IC, ay dapat maliit lang din ang nozzle ng hot air. Pero sa mga sanay na kahit anong sukat ng nozzle, ay wala ng issue sa kanila. Pero para sa mga baguhan pa, mas safe ang suggestion ko. At dapat ay sakto lang din ang buga ng hangin at ang temperature naman ay kahit nasa 350 degrees Celsius lang at yung nozzle ng hot air ay dapat hindi nakatutok sa mga sealed IC like CPU, NAND IC, and PM IC. Basta yung mga silyadong IC ay huwag mong ihaharap doon ang buga ng hot air para maiwasang madamay ang mga silyadong pyesa. At tulad ng sinabi ko po kanina, ay dito po natin mako-confirm kung may issue ba talaga ang TriStar IC. Kapag may na-read ang multimeter na 5 volts sa capacitor na tinest natin kanina, ay ibig sabihin ay may leakage nga ang TriStar IC. And as you can see po ay may 5.1 volts nang nare-read ang multimeter. So dahil dyan ay it's safe to say na confirm ngang may problema ay ang TriStar IC at ang tanging solution sa sirang TriStar IC ay walang iba kundi palitan lamang. At ngayong alam na po natin ang sira ng unit ay uumpisahan ko na pong palitan ang sirang IC, kaya ang next na gagawin natin ay lilinisan ko muna ang paglalapagan natin sa bagong TriStar IC. And after kong malinisan ang logic board ay kumuha naman ako ng TriStar IC sa mga stock kong scrap board. From iPhone 5s to iPhone 7 Plus po ay compatible po yan silang lahat ng TriStar IC. At dito ay nire-reball ko na ang pamalit kong TriStar IC na galing sa iPhone 5s. Sa pananaw ng mga manonood ay parang madali lang ang ginagawa kong pagre-reball, pero kung gaano kadali itong panoorin, ay siya namang kabaliktaran nitong gawin sa realidad.
And finally ay tapos na ang pagre-reball at ready na rin ang motherboard. Kaya wag na rin po natin patagalin dahil mahaba-haba na rin pala itong video natin ngayon. Hindi rin kasi biro ang pag-vlog lalo na sa editing part. Kaya sana'y matuto't magustuhan nyo po ang aking mga video para kahit papaano ay magkaroon ng halaga ang pagod at oras na inilaan ko alang-alang lamang sa inyong lahat. At heto na nga nilalapag ko na ang bagong TriStar IC na galing sa iPhone 5s. And after nito ay malalaman na natin kung worth it ba ang pagod at oras na ginugol natin sa unit na ito. And finally, moment of truth. Ano kaya sa palagay nyo successful kaya ang ginawa natin or hindi? Malalaman natin yan mamaya kapag pinaandar na natin itong iPhone 7. Sa totoo lang po ay hindi madali ang pagre-repair ng mga cellphone. Hindi man buhay ang nakataya sa trabaho namin, nakasalalay naman ang ibinubuhay namin sa aming pamilya, sa bawat nire-repair namin kung magawa ay may pang-uwi kami at kung hindi ay wala din kaming kikitain at kung minsan ay may bonus pang abonado. Ang standard operation procedure na napanood nyo po sa videong ito ay ang madalas na sinusunod kong procedure sa lahat ng nagpapagawa sa akin. Hindi ko tinitipid ang serbisyo ko sa bawat nagpapagawa sa akin mahalaga sa atin ang kita, pero mas priority ko ang satisfaction ng aking mga kliyente. Ang kita nandyan lang yan, pero ang tiwala ng tao sa atin ay napakahirap kitain, kaya labis ko itong binibigyan ng importansya. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!